Mga salita po ng Diyos. At nung nakaraan po, no, ito po yung ating pinag-aralan. No, hindi ko pa binura kasi yung pag-aralan po natin ngayon ay hindi po nakasulat po dito. Pero nakasulat, of course, sa salita po ng Diyos. No? Nakasulat sa banal na kasulatan. Okay? Napakabilis lang po ng araw, panahon. No? Linggo na naman. Sa sunod na linggo na ulit, no? Parang inaano lang po, no? Hinuhugot lang yung araw. So, ganun po talaga at sabi pa nga ni Lord, walang permanente po sa mundo, mga kapatid. Kaya, habang tayo po ay nandito po sa mundo, habang po tayo ay malakas, masigla, nabubuhay, dapat ibigay na po natin ang ating pong mga sarili sa ating pong Panginoon, no? Sa ating paglilingkod sa Kanya. Kaya po, ang ating pag-aaralan, dito po yon sa ating nabasa kanina, sa aklat po ng Habakuk, mga kapatid. Nang sabi po dito, isang talata lamang po sa Habakuk chapter 3, verse 18, ang sabi po dito, "Yet I will rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation." Okay? Sabi po ni Habakuk, ako ay nagagalak sa Panginoon at ako ay natutuwa sa Diyos ng aking kaligtasan. Okay? Sa Diyos ng aking kaligtasan. Kaya ang ating paksa ngayong umaga, may kinalaman po sa tinatawag na the joy in the God of my salvation. No? At alamin po natin kung ano po ba ang background nito ni Habakuk, no? So sabi po dito, Habakuk is written as a conversation between the prophet and God, no? So nagkaroon po ng tinatawag po ng conversation o pag-uusap, no? Sila po ng ating Panginoon during the time sa pamamagitan po ng kanyang panalangin po sa Lord. Kaya atin pa pong makita dito na kung saan po ay nagtaka po itong si Habakuk kung bakit ito po ay ginapit ito ang mga Israelita during the time na mga Babylonians, no? Sapagkat ang sabi po ni Lord ay gusto niya na magapi po sila kasi nakita po ni Lord na ang mga Israelites during the time ay hindi na po sumusunod sa ating Panginoon. Hindi na po sila lumalakad na ayon po sa nais po ng ating Panginoon. Kaya dito po ay maraming mga obstruction, marami po silang mga problema, mga suliranin na kanila pong nararanasan during that time. Ganon din po, bilang isang Kristiyano, meron din po tayong paglalakbay na kung saan po ay maraming mga struggle sa buhay, di po ba? Maraming problema, maraming mga hadlang, no? Sa ating paglilingkod sa Lord. But still, no, sabi po ni Habakuk, malinaw po ang sabi po niya sa ating binasa kanina na siya pa rin po ay nagagalak po sa Lord. No? Nagagalak po rin po siya sa Lord. Ang sabi po sa verse 18, "Yet I will rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation." Nagagalak pa rin po siya sapagkat siya po ay iniligtas ng ating Panginoon. Amen po? Maging po ang mga Israelites during the time, sila din po mga kapatid, na iniligtas po ng ating Panginoon. Ang totoo nga, pinili po sila ni Lord, no? Kung ating pong pag-aralan po talaga, mga kapatid, ang sinasabi po ng banal na kasulatan. So, nandun pa rin ang kanyang kagalakan, ang kanyang enjoyment po sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Kaya dapat, ganoon din po yung ating magiging ginagawa sa harapan po ng ating Panginoon, in spite ng mga problema, sunod pagsubok sa buhay, anuman ang mga balakid, hadlang sa ating paglilingkod, marami man yang naninira o anuman ang mga ginagawa ng mga tao ngayon sa paligid, and yet dapat magpatuloy pa rin po tayo na may kagalakan po sa paglilingkod po sa ating Panginoon, no? Sapagkat siya po ang nagliligtas po sa atin. So, there are various ways to express your joy, no? Merong mga bagay-bagay na kung saan po ay iyong in-express, no? Iyong ipinakita yung iyong
kagalakan, no, sa harapan ng ating Panginoon. It can be by laughter, di ba? Minsan natutuwa tayo, nagagalak tayo dahil ang resulta tayo po ay ang resulta po tayo ay tumatawa. Di po ba? Tumatawa po tayo. Hindi lamang po tumatawa tayo, kundi nandun din yung ating smile. Tama po? Tayo po ba lahat nag-i-smile? Amen. Di ba? Tayo lahat, di ba? Dapat ang anak ng Diyos, hindi nakasimangot. Dapat lagi siyang naka-smile. Di po ba? Okay? Ano pa po? No? Minsan nagagalak siya. Dahil sa galak niya, ay umiyak siya. No? Umiyak siya. Yung tinatawag po na tears. No? Umiyak siya. Nagagalak siya sa Lord. Umiyak po siya. No? At meron minsan binibigay sa atin na mga bagay na hindi natin in-expect. No? Umiyak po tayo sa Lord. Di po ba? Ay sa pagitan po ng kanyang biyaya. And then, of course, ganon din ang tinatawag po na sacrifices. No? Sa ating pong paglilingkod po sa ating Panginoon. Kaya ito po ay tinalakay po natin sapagkat ito pong Habakuk ay hindi po siya natatabla ng mga discouragement sa paglilingkod po niya sa Lord. No? Hindi po siya natatablan kasi alam po niya na ang Diyos ang siyang nagbigay sa kanya ng lakas at sigla sa kanyang paglilingkod po, mga kapatid. Kaya nagkaroon po silang tinatawag po na conversation ng ating Panginoon. It is talking with God, no? God talking with Habakuk, Habakuk talking with God. So, nagkaroon sila ng conversation. Ganun din po sa panalangin po natin. Tama po? Sa panahon natin ngayon, ay hindi na po direkta na nangungusap si Lord sa atin. Tama? Sana po, sa anong paraan na? Sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Tama po? Ito na po yon. Kaya nga po, meron na nga written word yung ating Panginoon na binigay po sa atin na sa pagitan po ng ating panalangin, tayo nagsasalita, kinakausap natin si Lord, and then, sa pamamagitan po ng ating pagbabasa, sino ho nangungusap sa atin? Di ba si Lord? Tama po? So, merong conversation. Merong tinatawag na komunikasyon, no? Sa ating pong paglilingkod sa Lord. Pagka ba, hindi na tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, at hindi na po tayo nananalangin, meron bang komunikasyon? Wala na. Wala na po yan. So, delikado pag wala na komunikasyon. Tama po? Hindi ka na nananalangin, no? Hindi ka na nagbabasa ng salita ng Diyos. So, ang buhay mo spiritual, very dry na po yan. Tama po? Dry na po. Tuyo na po yan, mga kapatid. Hanggang sa na pagka ang halaman ay natutuyo, ano ho mangyari? Di ba? Nalalanta? Di po ba? So, nalalanta muna. Hindi naman direkta po mamatay po yan. Tama po? Nalalanta po muna. Yung mga dahon niya, talagang tuyong-tuyo. No? Ang mga maganda niya dating dilag na nakikita ho natin, yung dahon niya, talaga hong ano po yan, lumiliit po. Kasi po, tuyo po siya. No? Pero pagka yan ay diligan mo, babalik po yan sa alindog, yung kanyang mukha. Tama? Okay? Babalik po yan, yung kanyang dahon na maganda, ibig sabihin. No? So, ganun din po ang ating buhay spiritual. Once na wala na pong dilig po yan ng salita ng Diyos, hindi na po tayo nananalangin sa Lord, wala na pong komunikasyon nangyari. Amen po? Wala na pong conversation na nangyari sa atin pong paglilingkod sa Lord. So, may tendency, kapag natuyo na yan, may tendency po na matay. Ibig sabihin, mawala na po ang kanyang fellowship sa Lord. Tama? Yun pong tinatawag na death to fellowship. Tama po? Wala na po Kasi patay na yung kasiglahan mo sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Kaya dito po ay pinakita po ng ating Panginoon, no? Sa pamamagitan po ni Habakuk, na bagamat po ay siya ay nagkaroon ng tinatawag po ng disappointment during the time, dahil nakita ho niya na nadaig ang mga Israelita during the time ng mga Babylonians, no? During the disappointment of Habakuk, he still expressed his joy.
Tingnan niyo po ito po ang nakita natin, nababasa natin, buong chapter 3. No? Buong chapter 1, chapter 2, chapter 3, makikita natin yan, na kahit po siya po ay nagkaroon ng disappointment sa Lord, nandoon pa rin po yung kanyang kagalakan, kanya pa rin inahayag yung kanyang kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon. Many people today pretending to be joyful. Nagkukunwari lang, maraming pong tao ngayon, nagkukunwari lang, no? Na sila nagagalak, natutuwa. Pero, hindi po totoo, mga kapatid. But the experience of Habakkuk is not pretending, no? Ang karanasan talaga ni Habakkuk, hindi siya nagkukunwari sa kanyang kagalakan, no? This is the real joy to feel, no? Totoo talaga. Tunay ang kanyang naramdaman na kagalakan po sa ating Panginoon. This joy is not super special. Tingnan niyo po, ibig sabihin po, ang kanyang kagalakan, hindi po panlabas lang, kundi nandoon po sa kanyang puso. No? This joy that penetrates the heart. Ang kanyang kagalakan, tagos po sa kanyang puso. Hindi ho panlabas lang, kasi iba yung panlabas na kagalakan, iba rin yung kagalakan mo talaga na tagos sa puso. Okay? Naranasan ba natin yon? Na kagalakan natin tagos sa puso? Baka naman tagos sa uso. Dapat tagos sa puso kasi ang pinag-uusapan ko dito, ang ating paglilingkod nito mga kapatid, tandaan po natin, hindi ito biro, hindi ito para bagang baliwala lang, hindi ho mga kapatid. Kasi ang pinag-usapan po dito mga kapatid, yung ating mga kaluluwa. Amen? Yung ating bilang isang tao sa harapan po ng ating Panginoon. Yun pong pinag-usapan po dito. Kaya mahalaga po ng ating kagalakan sa Lord, ano man yan naranasan natin mga kapatid, ay dapat tuloy ang ating, lagi nating i-express dapat, katulad ni Habakkuk, yung ating puso na tayo po ay nagagalak sa harapan po ng ating Panginoon. At tandaan po natin, sa lahat ng mga bagay na nangyari sa buhay po natin, meron pong dakilang layunin ang Diyos. Amen po? Merong dakilang layunin ang Diyos. Now, meron po tayong 5 bagay na nais ko pong ipahayag po sa inyo mga kapatid, no? Na kung saan po ay magbigay po ako ng katanungan sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Why do we need our joy to be deeper? No? Bakit ang kailangan ng ating kagalakan ay mas malalim pa? Mas malalim pa, no? Bakit? No, nandito po ngayon ang sagot sa atin pong pag-aaral na kailangan natin yung joy na ito sapagkat ito po ay tinatawag po na iyong kasiglahan, kalakasan po sa paglilingkod po sa ating Panginoon. No, hindi po ito joy na ginagamit po sa paghuhugas po ng pinggan. Di ba? Hindi po ito joy na ito. Yung joy na ito, talaga hong ibinigay ng Diyos sa puso po natin at dapat yung joy na ito ay maging malalim sa puso natin o sa buhay po natin. No? So number 1, why do we need our joy to be deeper? Number 1, because our joy of salvation was planned before the world began. Totoo po ba yan? Na kailan tayo magalak? Bakit? Sapagkat ang ating kagalakan ng kaligtasan ay nakaplano na po before the world began. Sino ang nagplano? Si pastor po ba? Sino ang nagplano? Ang tao po ba nagplano? Sino ang nagplano? Si Lord ang nagplano, kapatid. No? Tandaan po natin, walang imposible sa Diyos. Amen po? Maraming tao ngayon na sinasabi na, oo, walang imposible sa Diyos. Pero pagkapakinggan na ang tinatawag po na salvation was planned before the world began, ayaw na po nilang tanggapin. No? Pero naniniwala sila na walang imposible sa Lord.
Pero ayaw na tanggapin na ang kaligtasang eternal, plano na pala ng Diyos before the world began. Okay? So kung ang tao nagpaplano, ang Diyos po ba nagpaplano din? Yes! Kung kaya natin gawin higit sa lahat, na kaya po ng ating Panginoon. Kaya nga sabi po ni Lord, basahin po natin, mga kapatid, sa Isaiah, no? Basahin po natin Isaiah, chapter 46, mga minamahal. Okay? Isaiah, chapter 46, verse, verse 10. Verse 9 up to verse 10. Sabi po dito, remember the former things of old, for I am God, sabi ni Lord, and there is none else. I am God, and there is none like me. Tingnan niyo po, no? Malinaw po sabi ni Lord, ako ang Diyos at walang iba liban sa akin. Ako ang Diyos na walang katulad sa akin. Tama? Walang katulad po si Lord, mga kapatid. Kaya verse 10 ang sabi, declaring the end from the beginning and from ancient times the things that are done, saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Gagawin ko ang buo kong kaligayahan. Kung kaligayahan ni Lord na meron siyang plano before the foundation of the world sa ating kaligtasan, sino ba naman tayo na mag-question sa Lord? Tama? Kaya dapat paniwalaan natin yung sinasabi po ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya dapat po tayo magalak kasi po tayo pala kasama doon sa plano po ng ating Panginoon, no, mga kapatid. There is salvation and there is joy. Magkasama po yan yung kaligtasan at ang kagalakan po sa harapan ng ating Panginoon. Kasi po ay nakita ho natin, pinakita ni Lord, pinaunawa ni Lord sa atin na tayo pala ay iniligtas ni Lord, nakaplano na pong kaligtasan before the world began. Basahin po natin Titus, mga kapatid. Titus chapter 1, no? Dito po natin makita ang pangako ng ating Panginoon. Okay? Titus chapter 1 verse 2. Okay? Pagka ba nangako si Lord, kailangan ba natin paniwalaan ang pangako ni Lord? Kailangan ba natin panghawakan ang pangako ni Lord? Amen. Pagka ba nangako ang tao, kailangan din natin pahawakan? Di ba? Ang tao kasi may tendency po na pag nangako ang tao, hindi po matutupad po yan. Tandaan po natin, mga kapatid. So, huwag tayong mag-expect ng 100% sa tao na pagka nangako, di po ba? Anong pangako ng maraming tao? Mamahalin kita hanggang sa matanda. Kahit yugo-yugo na tayo, mamahalin pa rin kita. Pero anong nangyari? Pagdating ng medyo may edad na, anong ginagawa sa asawa? Di ba? Nagugulat ka na lang, may bukol dito, may bukol dito. Di ba? Ang daming bukol kasi nag-aaway na pala. Di ba? Pero nangako po yun. No? Na hanggang tumanda ka. Hanggang tumanda ako, sasamahan kita kasi mahal kita. Di mo ba? Kahit yugo-yugo tayo. Kaya po, mahirap panghawakan ang pangako ng tao. Tama po? Pero ang pangako ng Diyos, dapat panghawakan natin. Kasi totoo po ito mga kapatid. Tandaan po natin ang ating Diyos na atin pong pinlingkuran ay hindi po nagsisinungaling. Hindi o siya sinungaling Diyos. Siya po ay banal at totoong Diyos. Okay, Titus chapter 1 verse 2. Basahin po natin, mga kapatid. Sabi po dito, in hope of eternal life, which God that cannot lie promised before the world began. Tingnan niyo po, mga kapatid, ano pong pinangako ni Lord? Eternal life. Okay? Kailan niya pinangako, mga kapatid? Before the world began. Tingnan niyo po, wala pa tayo sa mundo. Pinangako na po ni Lord ang alin? Ang eternal life. Ang kaligtasan natin. Ngayon, bakit natin nalaman? Sapagkat sabi dito sa verse 3, but had in due times manifested His word through
preaching. Kaya narinig natin, di po ba, sa preaching? Yung pagliligtas ni Lord sa atin. Kasi sabi ni Lord, in due times. Kasi si Lord, meron po yung takdang panahon. Amen? Meron siyang panahon na ipahayag po sa atin. Ngunit, sa kanyang mga panahon, ay pinahayag ang kanyang salita sa pangangaral. Ang sabi pa po dito, which is committed unto me according to the commandment of God, our Savior. Na sa akin ay ipinakatiwala ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas. So malinaw po na ang kaligtasang eternal, mga kapatid, tandaan po natin, o eternal life natin, ay pinangako na po yan ni Lord before the world began. So wala pa tayo po, mga kapatid, ay nandun na po yung pangako ng ating Panginoon. Wala pa tayo, iniligtas na po tayo ng Diyos. Matik po ba? Kaya ba gawin ni Lord ang matik? Yes. Kayang gawin ni Lord ang matik. Kung nagagawa ng tao ang matik na mga motor o anumang mga bagay na matik, hindi si Lord nagagawa po yan ni Lord, mga kapatid. Di po ba? Kaya dapat ang isip po natin, ang puso natin, si Lord mas malaki sa lahat ng mga bagay sa mundo ito. Mas malaki pa sa mga presidente o sinumang hari. Mas higit at higit si Lord. Dapat ganun ang kaisipan po natin. No, huwag nating limitahan si Lord. Amen? Kasi si Lord, unlimited God. Okay? Huwag nating limitahan ang ating kaisipan doon kay Lord na siguro hindi magawa ni Lord to kasi imposible naman. Sa iyo, imposible. Sa Lord ay walang imposible. God is nothing impossible. Malinaw po yan, mga kapatid, na tayo po ay iniligtas ng Diyos, binigyan tayo ng eternal life, mga kapatid, na kung saan ito pong pangako ng Diyos before the world began. Because our joy of salvation was planned before the world began, mga kapatid. Basahin pa po natin, mga namahal, no? Aklat po ng 2 Timothy, mga kapatid. Okay? 2 Timothy chapter 1. Okay? 2 Timothy chapter 1 verse 9. Sabi pa po dito, mga kapatid, who hath saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace. Ang kaligtasan pala natin, not according to the pastor. Amen? Ang kaligtasan natin, not according to the will of man. Malinaw po. Ang kaligtasan po natin, according to His own purpose and grace. Ayon po sa layunin at biyaya ng ating Panginoon. Kaya ang kaligtasan, walang kondisyon. Amen po? Walang kondisyon ang kaligtasan, mga kapatid, na ibinigay ng Diyos sa atin. Kaya sabi ko dito, which was given us in Christ Jesus before the world began. Kaya po, di po ba ang ebidensya sa ating Paiso Kristo, tama po, na tayo'y tinubos? Kasi sinasabi po ng Ama, which was given us in Christ Jesus before the world began. So malinaw po, mga kapatid, na ang kaligtasan natin, ginawa ng Diyos, pinlano ng Diyos noon pa, at ginawa ng Diyos, kaya tayo po ay meron na pong kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ito po ang hindi matanggap ng marami. Ang gusto kasi nila, ang kaligtasan nila, desisyon ng tao. Gawin ng tao. Tama po? Oh, pumasok ka sa simbahan para ka maligtas. Okay? Kabisaduhin mo ito para ka maligtas. Di po ba? Oh, pumasok ka sa church namin para ka maligtas. Ay, hindi po ganoon ang kaligtasang eternal, mga kapatid. That is practical way of living po yan. Tama po? Yung mga ginagawa ngayon sa ating paglilingkod sa Lord. Pero, ang kaligtasang eternal, kapatid, tandaan po natin, gawa lamang po yan ng ating Panginoon. Wala na pong iba. Okay? Pag sinabi pong eternal salvation,
We are saved by grace alone. Tuldok na. Wala na pong dahilan pa. Wala nang dugtong-dugtong pa, mga kapatid. Ang kaligtasan po natin. Si Lord po ang siyang gumawa. Kaya, mga kapatid, ano pa po sabi dito? Kaya dapat po tayo magpasalamat sa ating Panginoon. No? 2 Thessalonians, mga kapatid, basahin po natin. Okay? 2 Thessalonians, chapter 2, okay? Verse 13. Kaya dapat kabisado natin ito, ang mga talatang ito. Para pag meron na mag-question sa atin, meron na tanong sa atin tungkol sa kaligtasang eternal, ito po, may mga ebidensya po tayo. Amen po? Mahalaga yung ebidensya po sa mga aral po ng ating Panginoon. Kaya dito po, sa verse 13 ng 2 Thessalonians chapter 2, sabi po dito ni Pablo, but we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you to salvation. Tingnan niyo po. Malinaw po, mga batid. No? Election is not unto salvation, but election is salvation. No? Ang pagpili, ang paghirang, hindi para kay ligtas, kundi ang paghirang para liligtas ka ni Lord. Tama po? So malinaw po yan, mga kapatid. Dito po, ay atin po makita, ano pa pong sabi dito? Through sanctification of the Spirit and belief of the truth. Alam niyo po ba, pagka atin pong pag-aralan yung Doctrine of Grace, mga kapatid, kahit po siya pabalik-balik, subalit ang ating nakikita, ang ating naramdaman, sariwa pa rin, fresh pa rin ang salita po ng Diyos. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Fresh na fresh pa rin ang salita ng Diyos. Kahit ilang ulit mo pa yan, kahit ilang milyong ulit mo pa yan ang salita ng Diyos, tandaan po natin, sa isang mananampalataya, sa isang totoo na naglilingkod sa Diyos, ang mga aral ng Diyos, fresh pa rin yan sa iyo. Sapagkat ang salita ng Diyos, mga kapatid, ay hindi ho nabubulok. Amen? Hindi ho nabubulok ang salita ng Diyos. Hindi ho napapanis ang salita ng Diyos. Diba? Hindi nabibilasa ang salita ng Diyos. Ito po'y laging sariwa sa isip, sa puso natin, na ito pong ginawa ng Diyos tungkol sa kaligtasan, mga kapatid, biyaya po ng ating Panginoon para sa atin. Kaya, di po ba dapat magpasalamat tayo sa Lord? Amen po? Di po ba dapat magkaroon tayo ng kagalakan po sa Lord? Kasi siya po ang nagligtas po sa atin, mga kapatid. Okay? So, malinaw po yan. Ano pa po sabi dito sa verse 14? No? Dito ulit sa verse 14. No? Nung tayo po ay niligtas ng Panginoon hanggang kasunod. Verse 14. Whereunto He called you by our gospel to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. No? Sa kalagayang ito, tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming ebanghelyo. Sino ang mga tinawag? Yung mga pinili, mga kapatid, sa kaligtasan. Ito po yung tinawag ng ebanghelyo, di ba? Pag sinabing tinawag ng ebanghelyo, yung pinangangaralan tayo ng ebanghelyo ng Diyos. Yun po yung tinatawag na gospel call. Tama po? Gospel call. Okay? So, ano pa pong sabi dito? Upang magkamit ng kalulhatian ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya po, yun pong tinatawag po na glorification. Mga kapatid, glorification sa pagdating po ng ating Panginoon. So dito po ay makita ho natin na dapat pong magalak po tayo sa atin pong paglilingkod sa Lord. Joy is a conditional provision from God. Yung joy natin ay conditional po yan sa Lord. Kasi siya pong naglagay sa puso ho natin, joy in the God. Joy is lost by sin. Tandaan po natin. Ang kagalakan, nawawala yan dahil sa kasalanan. Totoo ba yan? Ano ho nangyari kay David nung siya nakasala, mga kapatid? No, basahin po natin. Okay? Psalms. Sa Lumang Tipan, Psalms chapter 51, mga kapatid.
Okay? Psalms chapter 51, verse 10. Sabi po ni David sa kanyang panalangin sa Lord, create in me a clean heart, O God. Okay? And renew a right spirit within me. Likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Verse 11, cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from me. Huwag mo akong paalisin sa iyong harapan, at huwag mong bawiin ang iyong Santong Espiritu sa akin, sabi po ni David. Verse 12, restore unto me the joy of thy salvation, and uphold me with thy free spirit. Noon po ba nagkasala si David kay Bathsheba, mga kapatid? Ano po bang dahilan kung bakit nakasala sa kay Bathsheba? Ang dahilan, nung naligo si Bathsheba, nakita niya ang puti-puti si Bathsheba. Nagkaroon na buo yung masamang motibo. Di ba? Anong ginawa niya? Yung asawa ni Bathsheba, dahil sundalo during the time, at si David ang hari, anong ginawa ni David? Aba, ipinahin niya yung asawa. Ang ginawa ni David, sige, doon ka na sa unahan kasi merong labanan po during the time. Doon ka sa unahan, gusto niya mamatay itong asawa ni Bathsheba. So, nangyari po ba yan? Yes, nangyari. Namatay ang kanyang asawa. Mga kapatid. Ang ginawa niya, inasawa niya ibinahay niya si Bathsheba. Kaya ang nagiging anak nila sino? Si Haring Solomon. Pero ang una nilang anak, namatay pa po. Di po ba? Dahil sa consequence. Okay? Nung ginawa niya ang kasalanan sa Lord, bakit kasalanan? Kasi mali motibo niya. Tama po? Mali ang motibo niya. No? Pinapatay niya yung asawa para maangkin lamang si Bathsheba. Alam mo po ba, nawala yung kagalakan niya sa Panginoon because of sin. Di ba ba? Kaya ang unang consequence, namatay yung anak. Pangalawa, nagkaanak sila ulit. Ito po si Haring Solomon. Kaya ang sabi po ni David, mga kapatid, sa verse 12, sabi niya, sa kanyang panalangin sa Lord, restore unto me the joy of thy salvation. Bakit sinabi po ni David? Kasi ang nawala sa kanya, hindi kaligtasan, kundi ang kagalakan ng kanyang kaligtasan sa Lord. Ang nawala ang kagalakan sa paglilingkod sa Lord. Pero ang kaligtasan, hindi yan nawawala. Amen? Di po ba, pagka tayo ay hindi na naglilingkod sa Lord, di po ba, yung sinasabi ko na hindi na nadiligan, di po ba, nawala na yung joy natin sa paglilingkod sa Lord? Tama po? Ganon din po ang nangyari po sa buhay ni David, na kung saan, sabi niya, restore unto me the joy of thy salvation. Kasi nawala na po yung kanyang kagalakan sa Panginoon, sa kanyang bilang isang hari. Kaya sabi ko dito, ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan ako ng kusang espiritu. So, ibig sabihin ko mga kapatid, ang kaligtasan eternal, hindi yun nawawala. Ang ating kaligtasan, secure na po. Amen po? Secure na po ang ating kaligtasan sa Lord. Okay? Kaya sabi ng mga pilosopo, ulitin ko po, sabi nila, secure naman pala ang kaligtasan, pastor, gagawa na ako ng kasalanan, okay lang. Nasa sayo yan, tama po? Pero walang tinuro ang banal na kasulatan, ang Panginoon na gumawa ka ng masama. Tama po? Anong tinuturo sa atin? Gumawa ng mabuti. No? Anong sabi po dito? Basahin po natin mga kapatid. Aklat po ng aklat po ng Galatians chapter 6. Basahin po natin kung ano po ang tinuturo sa atin ng ating Panginoon. Okay? Galatians chapter 6, mga kapatid.
Sa verse 9, sabi dito, and let us not be weary in well doing. Huwag daw tayo mapagod, no? Sa paggawa ng mabuti. For in due season, we shall reap if we faint not. Tingnan niyo po, as we have therefore opportunity to let us do good unto all men. Anong turo ni Lord? Gumawa daw tayo ng mabuti sa lahat ng mga tao. Wala akong sinabi si Lord na gumawa tayo ng kasalanan. Amen? Na gumawa tayo ng masama. Ano pa pong sabi dito, kapatid? Sabi pa po dito, especially unto them who are of the household of faith. Lalong-lalo na sa kapwa mananampalataya. Huwag tayong gumawa ng kasamaan. Ang sabi ni Lord, gumawa tayo ng mabuti. O tingnan niyo po mga kapatid, sa kapwa mananampalataya. Kaya po, masama po yan, sinisiraan mo kapwa mong mananampalataya. Amen po? Lalong-lalo na yung gawain ng Diyos. Mga kapatid, delikado ang buhay ng isang tao kapag sinisiraan ang gawain ng Diyos, ang kapwa mananampalataya, na wala naman gumagawa sa iyo ng masama. Amen po? So malinaw po yan mga kapatid, na tinuturo sa atin ni Lord yung gumawa po ng mabuti. Now, malinaw po because our joy of salvation was planned before the world began. Tandaan po natin, the plan of God is not your plan. Totoo ba yan? Ang plano ng Diyos, hindi natin plano yon. Tama po? Okay? So ano pa po? God's plan is better than your plan. Mas maigi ang plano ng Diyos kaysa atin. No, minsan nga, ang plano natin, puro bagsak. Tama po? Ang plano natin minsan, marami, bandang dulo, hindi maganda. Pero ang plano ng Diyos, mga kapatid, tandaan po natin, yun po ang perpektong plano ng Panginoon na kahit kailan ay wala pong failure, kahit kailan ay nagkaroon ng katuparan, nagkaroon ng katugunan, nagkaroon ng kahusayan sa harapan po ng ating Diyos na buhay. Kaya ito po, plano ni Lord, kaya dapat po tayo magalak. Amen po. Number 2, because our joy of salvation was kept from everlasting to everlasting. Kaya dapat magalak po tayo, na tayo po'y iniingatan ng Diyos ang kaligtasan ito mula sa walang hanggang tungo sa walang hanggan. Kaya ang kaligtasan po natin tinatawag po na eternal life, eternal salvation, kasi po walang hanggan po yan sa harapan ng ating Panginoon. Ang kaligtasan ay walang hanggan po yan na binigay ng Diyos sa atin. Psalms chapter 103. Anong sabi po mga kapatid? Okay? Psalms chapter 103. Basahin po natin mga kapatid. Sa verse 17, sabi po dito, but the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting upon them that fear Him, and His righteousness unto children's children. Tingnan niyo po, ngunit ang kagandahang loob ng Diyos o ng Panginoon ay mula ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan, sa nangatatakot sa Kanya, at ang Kanyang katwiran ay hanggang sa mga anak ng mga anak. Ibig sabihin, pag sinabing katwiran, Kanyang mga salita, hanggang sa mga saling lahi ng henerasyon. Mga kapatid, tuloy-tuloy, ibig sabihin, yung katwiran ng ating Panginoon. Pero nakita natin dito,
sa ating pong pangalawang bagay na ating pinag-aralan, na ang Diyos natin ay, tandaan po natin, walang pasimula. Wala siyang pasimula, mga batid. Okay? At siya din po ay walang hanggan. Di ba ba? Lahat po ba ng mga bagay sa mundo ito may pasimula? May hangganan din tayo. Tama po? Pero si Lord, walang pasimula at walang hanggan. Tayo po ay iningatan ni Lord, mga kapatid, sa kanyang biyaya, maging po yung pag-ibig niya sa atin. No? Walang hanggan din ang pag-ibig niya sa atin. Okay? Basahin po natin Jeremiah sa ating pinag-aralan o nakaraan, mga kapatid. Jeremiah chapter 31 verse 3. Okay? Anong sabi po dito ni Jeremiah? Ang sabi ni Lord, the Lord hath appeared of old unto me, saying, Yea, I have loved thee with an everlasting love. Therefore, with loving kindness have I drawn thee. Ang Panginoon napakita ng una sa akin, sabi ni Jeremiah, na nagsasabi, Oo, iniibig kita ng walang hanggang pag-ibig, kaya't ako'y lumapit sa iyo na may kagandahang loob. Sino ho ang unang lumapit sa atin? Tayo ba o ang Diyos? Ang Diyos, mga kapatid. Kaya ho, walang pagtanggap na nangyayari kasi ang unang umibig sa atin ang Diyos. Ang kanyang everlasting love na walang kondisyon sa buhay po natin, mga kapatid. Okay? The love of God has not faded. Totoo ba yan? Hindi ba kumukupas ang pag-ibig ng Diyos? Hindi po kumukupas. Pero ang pag-ibig ba ng tao kumukupas? Yes, kumukupas yan. Di ba ba? Kumukupas po ang pag-ibig ng tao. Minsan, iniibig ka lang yan pag may pera ka. Pag wala ka ng pera, hindi ka na iniibig. Kalaban ka na. Di ba? Kaya kumukupas. Pero si Lord, may pera ko wala, nandoon ang pag-ibig ng Diyos. Amen po? Kaya hindi ho kumukupas ang pag-ibig po ng Diyos sa buhay po natin. Kaya po, yung proclamation ginawa ni Lord, John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and that whosoever believeth in Him should not perish but have an everlasting life. Pinag-aralan po natin nakarang Sunday, mga kapatid. Kaya po, malinaw mga kapatid, na ito pong John 3:16, pag-ibig ni Lord, hindi po ito invitation. Ito po ay proclamation or declaration na tayo po ay meron ng buhay na walang hanggan. Pinoklama po ni Lord yan, mga kapatid. Sinabi po niya yan, na meron na tayo walang hanggang buhay, kaya tayo po ay nananampalataya sa Kanya. Okay? Now, number 3. No? Why do we need our joy to be deeper? Number 1, because our joy of salvation was planned before the world began. Number 2, because our joy of salvation was kept from everlasting to everlasting. Number 3, because our joy of salvation was fulfilled through the maximum sacrifice of Christ. Pag sabing maximum, ibig sabihin po, sagad. Amen? Sagad ang kanyang kaligtasan na ginawa po sa atin, mga kapatid. Kaya dapat po tayo magalak, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo. Alam po ba ang redemption? Eternal din po. No? Eternal din ang ginawa ni Lord sa atin sa pagtubos. Basahin po natin. Aklat po ng Hebreo. Okay? Sa Bagong Tipan, mga kapatid. Hebreo chapter 9. Okay? Hebreo chapter 9 verse 12. Sabi po dito, Neither by the blood of goats and calves. Okay? But
by His own blood, He entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. At hindi rin naman sa pagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulong baka. Kasi during Old Testament, ito po yung kinakatay na handog. No? Pero sa bagong tipan, ginawa na po yan lahat ng ating Panginoon. Kaya hindi na kailangan ng kambing at ng bulong baka. Pwede na rin yan papaitan. No? At kaldereta. Okay? Pero hindi na po yan ang siya magtubos ng kasalanan natin. Sapagkat ginawa na po ng ating Panginoon Kristo. Kaya nga po, sinabi dito, having obtained eternal redemption for us. Ang tinutukoy po dito, ang ating Panginoong Kristo. So, kung meron tayong eternal salvation, bakit? Sapagkat ang pagtubos ni Lord, eternal din. Tama? Walang hanggan din katubusan po yun. Kaya ang kaligtasang eternal, hindi yun nawawala, mga kapatid. Hindi po yan nawawala, mga minamahal. Ang nawawala lang, kapag tayo po ay nangihina sa Lord, nawala na lang ang kagalakan natin sa ating kaligtasan, sa ating Panginoong Diyos. Ano ba pong sabi dito, mga minamahal? Sa aklat po ng Galatians, mga kapatid, Galatians chapter 2, verse 20, sabi po dito ni Paul, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Ako'y napako sa krus, sabi ni Pablo, na kasama ni Kristo. Kung si Pablo kasama ni Kristo na napako sa krus, tayo din po ba'y kasama? Papayag ba kayo? Hindi. Tayo din po ba kasama? Yes, kasama tayo. Okay? Kasama yun dito. At hindi na ako ang nabubuhay. Sabi po ni Pablo. Kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Totoo naman po. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na nasa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Tingnan niyo po, sagad ang ginawa ng ating Panginoon para tayo matubos. Amen po? Para tayo para malinis tayo sa harapan ng Diyos, para maalis ang ating original sin. Tama po? Yung original sin, nakalagay natin nung patay tayo, inalis na po yan. Tinubos na po tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang dahilan, meron po tayong tinatawag na eternal salvation, mga kapatid. Okay? So, because our joy of salvation was fulfilled through the maximum sacrifice of Christ. Tingnan niyo po, dapat mo ba tayo magalak, mga kapatid? Magalak tayo sa Lord. Yung ba? At dapat laliman pa ang ating kagalakan sa ating Panginoon, katulad po sa sinabi ni Habakuk. No? Kaya sabi ni Habakuk, yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. Ang kagalakan po na binigay ng Diyos sa atin, hindi kaya pong pantayan. Amen? Hindi kayang palitan ng anumang mga bagay
sa mundo pong ito, mga kapatid. Okay? Number 4, why do we need our joy to be deeper? Because our joy of salvation was preserved until the coming of the Lord. Nakapreserve na ba ang kaligtasan natin? Amen. Hanggang sa pagdating ng ating Panginoon, nakapreserve po yan, mga kapatid. Basahin po natin, mga minamahal. Aklat po ng 1 Peter. Okay? 1 Peter chapter 1 verse 4. Sabi dito, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you. Naka-reserve na pagpalataya sa langit. Amen po? Sa isang manang di nasisira. Anong minana natin? Eternal salvation. Amen po? Kaligtasan eternal. At walang dungis. At hindi kumukupas. Ang eternal salvation po, mga batid, ay walang dungis po yan. At hindi po yan kumukupas. Mga kapatid, na ang sabi po dito na inilaan sa langit para sa inyo. Nakapreserve na po ang ating kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ito po yung pangako ni Lord na hindi po napapako, kundi ito po ay magkaroon ng kasagutan o katugunan ang kanyang mga pangako sa buhay po natin. Ano pa po ang katibayan? Okay? Basahin po natin. Aklat po ng Isaiah sa Lumang Tipan man. Ganun din po ang sinabi po ni Lord. Isaiah. Kaya walang kawala po ito, mga kapatid. Isaiah chapter 61 verse 10. Ano sabi dito? I will greatly rejoice in the Lord. Tingnan niyo po, sabi ni Isaiah. I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall be joyful in my God. Tingnan niyo po. Bakit nagagalak si Isaiah? For He had clothed me with the garments of salvation. Tingnan niyo po. Ano ba po sabi dito, mga kapatid? He had covered me with the robe of righteousness, as a bridegroom decketh himself with ornaments, and as a bride adorneth herself with her jewels. Ako'y magagalak na mainam sa Panginoon. Ang aking kaluluwa ay magagalak sa aking Diyos, sapagkat binihisan niya ako ng damit ng kaligtasan. Tingnan niyo po, ibig sabihin, ang dati niyang damit, tinanggal at binihisan siya ng damit ng kaligtasan. Ganon din po tayo. Yung kalagayan natin noon sa Lord, mga kapatid. Di po ba? Dahil sa ating minanang kasalanan kay Eva, kay Adan at kay Eva, tayo po ay tinubos ng ating Panginoong Hesukristo. Kanyang tinakpan ako ng balabal ng katwiran, gaya ng kasintahang lalaki na nagpuputong ng kutong ng bulaklak, at gaya ng kasintahang babae na nagagayak ng kanyang mga hiyas. Sa Bagong Tipan, ang kalagayan ng church sa Lord, si Lord po yung groom at ang babae po yung church. Okay? Siya po ang asawang lalaki, okay? Yung tinatawag po na groom, okay?
At tayo po ay tinatawag po na bride. No? Natawag ito na ng bride. Kaya bride, gawin po dito ang binabanggit po ni Isaias, mga kapatid. So malinaw po yun, mga kapatid, na ang kaligtasan po natin, nakapreserve po. Ano pa pong katibayan? 1 Thessalonians, sa bagong tipan. 1 Thessalonians chapter 5, verse 23. Sa pananalangin po ni Pablo. Sabi po dito, and the very God of peace sanctify you wholly. And I pray God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Bakit pati katawan natin ay nakapreserve? Sapagkat sa pagdating ni Lord, babaguhin po yung ating katawan. Amen? Papalitan niya ng tinatawag po na incorruptible body. Hindi po itong katawan na ito. Incorruptible body. Yung katawan na hindi nabubulok. Mga kapatid. Kaya po, nakapreserve na po, mga kapatid, yung ating kaligtasan at buhay na walang gan doon po sa langit. Kaya, dapat po tayo magalak. Amen po? Kaso lang, parang malungkot kayo. Dapat po tayo magalak? Amen. Oh, kasi nakita ko mukha nyo, parang seryoso at malungkot eh. Dapat tayo magalak kasi po, ginawa ng Diyos para sa atin. Amen? Iniligtas na ng Diyos, wala naman tayong ginawa. Hindi po ba? Gaano po yung biyaya ng Diyos sa buhay po natin? Matindi po, mga kapatid. Okay? So, number 5. Why do we need our joy to be deeper? Yan na po ba ang deeper natin ngayon? Pinakasagad na ba natin kagalakan niya? O hindi pa? Okay? Number 5. Because our joy of salvation is incomparable. Ano po ibig sabihin? Ang kagalakan natin ng kaligtasan, hindi ho maihahambing. Amen? Walang katulad. Amen po? Hindi natutularan ang kagalakan ng ating kaligtasan po sa ating Panginoon. The Lord said nothing to be compared. Hindi ho natutularan. Hindi ho nakukumpara ng anumang mga bagay sa mundong ito. Yung ating kagalakan ng ating kaligtasan po, mga kapatid, sa ating Panginoon. Psalms chapter 89, basahin po natin. Maganda po yung ating pinag-aralan kasi po, lagi po, Word of God, meron pong mga ebidensya. No? Chapter 89, verse 5. Mga kapatid, sabi po dito, and the heavens shall praise thy wonders, O Lord, thy faithfulness also in the congregation of the saints. Verse 6, for who in the heaven can be compared unto the Lord? Who among the sons of the mighty can be likened unto the Lord? At pupurihin ng langit ang iyong mga kababalaghan, O Panginoon. Ang pagtatapat mo naman sa kapulungan ng mga banal. Sapagkat sino sa langit ang may tutulad sa Panginoon? Sino sa gitna ng mga anak ng makapangyarihan ang gaya ng Panginoon? Na iko-compare ba si Lord sa lahat ng mga bagay? Hindi ho. Hindi ho kayang ikumpara si Lord sa kanyang ginawa, sa kanyang ibinigay sa atin na kaligtasan at buhay ng hanggan, sa kagalakan na binigay po ni Lord sa atin. Wala ho siyang katulad, mga kapatid,
At hindi po siya pwedeng ikumpara sa anumang mga bagay sa mundo ito. Hindi siya pwede ikumpara sa kayamanan sa mundo. Tama po? Ang kaligtasan eternal, hindi kayang tapatan ng kayamanan ng sinumang tao sa mundo ito. Tama po? Okay? Hindi kaya, kahit buong mundo, hindi kayang tapatan ang ginawa ng Diyos, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Maging po sa buhay natin, yung kagalakan ng kaligtasan, hindi ho yan mapalitan ng anumang mga bagay sa mundo ito, mga kapatid. Kaya po, ang sabi po, mga kapatid, ni Habakkuk chapter 3, verse 18 po, mga minamahal, Yet I will rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation. Na kahit naranasan nila matinding mga pagsubok sa buhay, nandoon pa rin ang kanyang kagalakan, ng kanyang kaligtasan sa ating Panginoon, mga minamahal. Kaya po, sa ating paglilingkod nito, sa araw-araw po nating buhay, okay, dapat po tayo magalak sapagkat tayo po ay iniligtas ng ating Panginoon. Tayo po ay binigyan ng lakas, sigla. Tayo po ay pinagpala ni Lord. Amen po? Amen. Pinagpala ba tayo ni Lord? Amen. Anong klaseng pagpapala? Yung tatlong pagpapala ba na atin na pag-aralan nakaraan? Ano po yung tatlong yon? The blessings of the Lord, o the blessing of the Lord is overflowing. Pangalawa, the blessing of the Lord is overtaking. Oh, bakit overtaking? Plano mo palang humingi sa Lord, ibibigay na ni Lord yan. Amen po? Pero ayon sa kanyang kalooban. Lagi dapat may kambyo. Hindi pwedeng dire-diretso. Di ba ba? Sa sasakyan man, pagka dumidiretso ka, bangga. Kailangan may preno at kambyo din, mga kapatid. Di ba? Kaya tayo po, naniniwala tayo sa miracle, subalit, ang miracle na sa banal na kasulatan. Amen po? Hindi yung miracle na sinasabi lamang ng tao. Di ba? Kaya tingnan niyo po, mga nakaraang buwan ba yon? O linggo, grabing baha. Di ba? May isang tao na binaha ang kanyang bahay hanggang napunta na siya ng bubong. No, malapit na yung tubig. Dahil grabing baha po eh. Sabi ng mamang yun, ililigtas ako ng Panginoon. Tama naman. Si Lord naman talaga magligtas sa atin. Tama po? Walang duda po yun. Pero ang problema ito, pinuntahan na siya ng mga isda. Dinalhan siya ng pampot. Niligtas siya. Sabi niya, ayaw ko. Basta ililigtas ako ni Lord. Pangalawa, pinuntahan siya ng barangay. Dinala ng barangay yung rubber boat para siya iligtas. Sabi niya, ayaw ko. Basta iligtas ako ni Lord. Matindi, no? Pangatlo, hindi na nakatiis ang gobyerno. Anong ginawa? Pinadala na siya ng chopper, helicopter, at saka yung lubid. Sakay ka na. Ayaw ko. Alam niyo mo ba ang kanyang ang tubig hanggang dito na? Ayaw ko, ililigtas ako ng Diyos. Di iniwanan siya. Di ano nangyari? Nalubog siya. Okay? Natabunan siya ng ilog, ng tubig. Alam niyo mo ba, talagang iniligtas siya ni Lord. Nagpadala nga si Lord di ba? Amen. Nagpadala si Lord na mag-rescue sa iyo.
Biro mo, iniligtas ka ni Lord, nandoon na inutusan na ni Lord ang mga tao yun para ka iligtas. Tapos sasabihin mo, hindi, iligtas ako ni Lord. Anong gusto mo ba? Kamay mismo ni Lord ang kukuha sa iyo? Diba? Maraming taong ganyan. Hindi nila nakita, hindi nila naintindihan yung pagliligtas ng Diyos sa kanila. Tandaan po natin, mananampalataya man yan o hindi, kaya po yan hipuin ni Lord ang kanyang puso para sila gamitin para sa atin. Amen po? Para tayong iligtas. Diba? Kaya nung nag-pray siya, sabi niya, Lord, akala ko iligtas mo ako. Nanisip pa siya kay Lord. Hindi niya alam na ang mga magliligtas sa kanya, pinadala po ni Lord para siya iligtas. Ganon po minsan ang buhay ng isang tao. Nandyan na ang katotohanan, nandyan na. Sinasabi na po ni Lord, pero minsan, hindi pa rin natin pinaniniwalaan. Nakakalungkot. Kaya dito po, makita ho natin mga kapatid, na sa buhay po natin kahit anumang kahirap, kahit tayo po'y inuusig anumang kalagayan ng buhay po natin, dapat ang ating kagalakan mas malalim pa po na kagalakan na atin pong maranasan sa Lord, sapagkat tandaan po natin, ang kaligtasan po ito, hindi kayang palitan ng kahit anumang mga bagay sa mundo pong ito. Kaya magpasalamat tayo sa Lord, at ang ating pagpasalamat dapat, ang ating kagalakan dapat, hindi masabi na kagalakan. Alam niyo po ba yung hindi masabi ng kagalakan? Yun po ang deeper, yun po ang malalim na kagalakan, yung hindi mo masabi, na talagang natutuwa ka sa Lord. Tama po? Basahin po natin mga kapatid. First Peter chapter 1 verse 8. Bago tayo magtapos. Anong sabi dito? First Peter chapter 1 verse 8. Whom having not seen, ye love, in whom, though now ye see him not, yet believing, ye rejoice with joy unspeakable and full of glory. Na hindi ninyo nakita ay inyong iniibig. Si Lord po ba hindi natin nakita? Amen. Pero atin siyang iniibig. Tama? At ang sabi ho dito, na bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan. Di po ba? Na kayo'y nangagalak, na totoo na may galak, na di masayod at puspos ng kaluwal hatian. Kaya po mga kapatid, malinaw po, the joy in the God of my salvation, ito po yung tinatawag unspeakable joy in the sight of God. Purihin pong Panginoon, nawa, pinagpala po tayo ng mga salita ng Diyos, at si Lord ang siyang malulhati at madakila po sa ating mga buhay. Tayo lahat po tumayo at tayo po awit sa Lord.